Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naalala ko po dati ay pumunta ako sa isang pamilya na ang padre de pamilya ay kamamatay lang. Dinatnan ko doon yung panganay nila, yung pinakakuya na medyo malakas ang personality at ang bunso sa magkakapatid. Noong habang nakatingin kami sa mga labi ng kanilang ama, naramdaman kong yung bunso sa magkakapatid, sumasalida na parang humagulgol. Alam niyo yun, yung konti na lang sisigaw na. Konti na lang, bubuhos na ang luha, ngangawa na. Nang bigla siyang pawali ng panganay nila, ng kuya. Lang iyak. Tama na. Okay na si ama. Tama na. Wag na. Alam mo yun, hindi ko alam kung mahawa ako o matatawa. Doon sa bunsong kapatid na hagulgul na eh. Yung pagkaimpit na gano'n dahil tatakot sa kanilang kuya, pa-moment na eh. Panira lang talaga yung kuya. Sinabi ko po ito as an intro sapagkat naniniwala ako na hindi ganito ang iniuutos ng Panginoon sa atin sa Ebanghelyo. Yung utos na, huwag kayong mabalisa. Hindi niya sa atin sinasabi dito, hindi kayo dapat mabalisa. Hindi kayo dapat matakot. Not even a bit. Hindi pwede. Dahil alam natin, natural na matakot tayo. Natural na mabalisa tayo. In fact, kahit si Kristo nag-utos sa atin na huwag tayong mabalisa, nabalisa. He was also troubled at times. In certain instances, halimbawa, nabalisa siya. He was also troubled nang makita niya ang panaghoy ng mga tao sa pagkamatay ni Lazaro. Nabalisa siya. He was also troubled nang maisip niya ang pagiging pagkakanulo ni Judas sa kanya. Nabalisa siya. He was also troubled. Siyempre nang maisip niya na nalalapit na ang kamatayan niya kung si Kristo na Diyos ng nagkatawang tao, nakaranas ng pagkatakot, pagkabalisay. Sino pa ba tayo? Ibig sabihin lamang nun, natural na makaranas ng pagkatakot at pagkabalisa ang isang tao. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, when He commands us, do not let your hearts be troubled. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong patatalo sa pagkatakot. Huwag kayong patatalo sa pagkabalisa. Huwag kayong papapako sa pagkatakot at sa pagkabalisa. Move forward. Move on. Iwanan nyo yan. Huwag kayong papako dyan. Pagtagumpayan nyo yan. At sinabi nga po sa atin ngayon ng ating Panginoon, ang isang weapon o isang matinding paraan upang yan ay mapagtagumpayan. Anong sabi niya? Pagkatapos niya sabihin, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Ama, manalig din kayo sa akin. Faith. Believing in Him. Because faith is the antidote for fear. Sapagkat ang taong may matibay na pananampalataya, hindi mapapako makalalampas sa pagkatakot at pagkabalisa. Marami nga po pala tayong magagawa para kung hindi man mawala ay mabawasan ng malaki ang ating pagkabalisa o pag-aalala. Nandiyan kumausap tayo ng mga taong makapagpapalakas ng loob natin, ng mga kaibigan natin, ng mga mahal natin sa buhay.
ng mga taong matatalino, magagaling, na makatutulong din sa atin, makapag-a-advise sa atin, makapagsasabi kung anong mga dapat nating gawin. Nandiyan, bumili din tayo ng mga bagay na makapagpapalibang sa atin, makapagpapalakas sa atin, makapagpoprotekta sa atin. Nandiyan din, siyempre magdasal tayo, gumawa tayo ng mabuti, mag-unwind tayo. Pero tandaan po natin, nang sinasabi dito sa Ebanghelyo ng Panginoon ay sumampalataya tayo sa Kanya. Sa Kanya, hindi sa kung ano o sa kung sino man. Sa Kanya muna. Makatutulong ang ibang bagay, ang paggawa natin ng iba't ibang mga bagay. Pero ang mahalaga ay ang tanggapin at sampalatayanan natin si Kristo sa ating buhay. Kapag may nagtatanong nga po sa akin, Father, paano mawawala o mababawasan ang takot ko? Gayon din ang kalungkutan ko. Gayon din paano ko maiwasan ang mga kasalanan ko. Siyempre, marami kong sinasabi na mga dapat nilang gawin. Pero lagi ko sinasabi, at the end of the day, it's not really about the how, but about the who. Sa huli, hindi ito talaga tungkol sa kung ano mga dapat natin gawin, kundi sa kung sino dapat nating ipagkatiwala ang buhay natin. Katatapos lamang po ng Good Shepherd Sunday at sa pagdiriwang na ito ay pwede nating maisip yung Psalm 23 na nagsasabing, "The Lord is my shepherd, I will fear no evil." And bakit? Sapagkat nagbibigay ba ang Panginoon na ating mabuting pastor ng mga bagay na dapat nating gawin upang mawala o mabawasan ng malaki ang takot o pagkabalisa natin? Hindi. Sa halip ay binibigay niya ang kanyang sarili upang pagtiwalaan natin. Kaya nga kung itutuloy po natin yun, "The Lord is my shepherd, I will fear no evil because you are with me." Sapagkat ikaw ay kasama ko. Yun ang makapag-aalis ng takot, ng lungkot, ng pagkabalisa ko. Hindi ang kung sino, hindi ang kung ano, kundi si Kristo. Kung napuna po ninyo, ito'y bahagi ng unang speech ni Pope Leo nang matapos siyang hirangin bilang Santo Papa at humarap siya sa mga tao. Naku, sana po napanood niyo yung video na pagharap niya sa mga tao, nandong nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata, parang hindi siya mapakali, parang hindi siya komportable. At lumulunok siya ng malalim ng kung ilang beses. Bakas ang pag-alala, bakas ang takot, bakas ang pagkabalisa. Sapagkat, tao eh. Tao pa rin naman siya eh. Kahit gaano pa siya kagaling, kahit gaano pa siya katalino. Wala namang pinaka-blueprint kung paano pangungunahan ng buong simbaang Katolik. Natural na mabalisa, natural na matakot. Pero maganda sa kanya, hindi siya nanatili sa kanyang pagkatakot, sa kanyang pagkabalisa. He moved forward. Pinaglabanan yun. Hindi dahil alam niya ang kanyang gagawin para pangunahan tayo, hindi dahil alam niya kung sino ang pinagtitiwalaan niya para dito. Si Kristo. Kaya nga sabi niya, di ba? All of us are in God's hands. Let's move forward without fear, together, hand in hand with God and with one another. Sinasabing sa buong banal na kasulatan ay 365 times nasabi yung wag daw tayong matakot. Hindi ko po nabilang pero kung ito'y totoo, it makes a lot of sense sapagkat meron tayong 365 days sa buong taon. Therefore, sa araw-araw ay sinasabihan talaga tayo ng Panginoon na huwag tayong matakot. Hindi lamang dahil sa katotohanan sa araw-araw ay marami talagang bagay na nakatatakot sapagkat each day is full of uncertainties. Hindi lamang sa ganon, kundi upang masigurado talaga ng Panginoon na hindi tayo papapako sa takot, pagkabalisa, maging sa kalungkutan, maging sa pagkakasala sa habang panahon. Sapagkat po pwedeng hindi tayo matakot ngayon, pero pwede na tayong matakot uli bukas. No. Kaya sa araw-araw ay nandun yung pangungulit kumbaga ng Panginoon sa atin, pag-remind sa atin, huwag tayong matakot para masigurado niya na babangon tayo mula sa ating pagkabalisa, pagkatakot upang tayo makaahon mula sa mga yon. Besides, again, it's not about the how, but about the who. Sapagkat sa araw-araw ding pagsabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong matakot. Ang tanging pinagagawa niya sa atin ay magtiwala tayo sa Kanya. Kasi sa bawat pagsabi niya sa atin, huwag tayong matakot, ay sinasabi niya, I am with you. Nasama niyo mo ako. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sana po kung paano sinasabi natin sa mga taong minamahal natin na natatakot, nandito ako. Kamagalala. Dito ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. Na pwedeng nagiging sapat na para lumakas ang ating kalooban, para hindi tayo matalo ng takot. Sana.
mas maging ganito rin ang paniniwala natin sa Panginoon. Nagsasabi sa atin, nandito ako. Hawak kita. Yakap-yakap kita. Hindi kita pababayaan. Maniwala ka. Ito sana ang hiling nating biyaya ngayon sa ating banal na misa.